Tara, samahan niyo ako na magtanim ng kabuting saging. Una, kumuha tayo ng dahon ng saging na tuyo at ibabad natin siya ng 5 oras. Pagkatapos natin siyang mababad ng 5 oras ay mag-prepare naman tayo sa lugar na kung saan hindi maaraw at kumuha tayo ng kahoy para sa ganun ay hindi matumba yung ating gagawin. At yan na rin, latagan natin siya ng kahoy at ilagay natin ang unang layer at ilagay natin ang binhi. Kunti-kunti lamang yung ating paglagay nang sa ganun ay mas marami tayo mataniman. At ilagay natin din yung dahon ng malunggay sa gitna. Ganyan lamang yung paglagay natin ng binhi para sa ganun ay marami tayong mataniman. At isa lang yung magagamit natin sa isang sako kung gusto ninyo ng maraming ani. Ganyan lang yung ating gagawin. At pagkatapos ng may lagay na natin lahat, pati yung last na patong at binhi, ay ilalagay naman natin yung plastic. Ito ay plastic ng malalaking plastic na ginagamit sa mga banyerang o paglagyan ng mga isda. At ito ay nabibili at ang halaga nito ay 20 pesos isa at hatiin nyo lamang sa gilid-gilid. At pagkatapos natin siya may ilagay, after ng 7 days ay atin siyang bubuksan para sa ganun ay makahinga yung ating kabuting saging. Pag nakita natin din naman na dry yung ating patubuan, pwede natin siyang isprehan ng tubig. Pag nakita ninyong dry, para sa ganun ay ma-maintain yung kanyang moisture sa loob. Marami kasi nagtatanong sa akin kung pwede bang isprehan dahil nakita nila na tuyo yung kanilang patubuan. Pwede po siyang isprehan ng tubig. At pagkatapos natin siyang ma-isprehan at after ng 7 days ay ito na, tayo ay mag-harvest na ng mushroom. Ito yung ating mga unang harvestin na kabuting saging. Pag nakita ninyo na patulis, kagaya yan na pinapakita ko sa inyo, at ito ay hindi pa pwede, medyo maliliit pa. Bukas na yan natin na anihin yan. Itong mga patulis na ito ay atin ng unang harvestin. Yan, ganyan ang pag-harvest ng kabuting saging. Dahil pag hindi natin hinarvest yan, pag ganyang size na yung patulis, kinabukasan yan ay bubuka na yan. Kahit maliit pa yan, basta makikita ninyo na oblong siya, medyo patulis yung kanyang itsura, ay harvestin nyo na kasi kinabukasan ay bubuka na yan. Para sa ganun ay mas masarap at yun na rin mas mahal. Kung ibibenta naman natin ay mas mahal siya. Ang presyo ng kabuting saging ay depende sa inyong lugar. Meron naman yung lugar, bandang Visayas ay nasa 300 ang pagkakalam ko at Mindanao. At dito naman sa Luzon ay naglararo yung presyo ng kabuting saging sa 400 to 800. Yung ibang lugar naman ay nasa 350. At napakaganda itong business o negosyo. At kung pangkain-kain naman ay napakaganda, nakaka-relax at nakakaengganyo na tignan pag tayo ay nakakapag-harvest ng saging. At ganito kalalaki yung ating na-harvest. Ganyan. At meron pa natira. At ito na, pangalawang araw nating pag-harvest. At mas marami siya kumpara kahapon. At mayroon tayong hindi na-harvest kaya ito ay bumuka na. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo siya na-harvest ay ganito yung mangyayari. Pwede pa naman siya yan pero mas mababa na, kung ibibenta natin mas mababa na yung kanyang presyo kaysa sa bumuka o yung hindi pa bumuka. Mas mababa yung presyo ng bumuka kaysa sa hindi bumukang mushroom. At mas masarap ihalo sa gulay. At ganito lang yung ating pag-harvest. Basta makita nyo lang na medyo patulis na siya ay pwede nang i-harvest. Ganun ulit sa pangalawang pag-harvest natin ay harvest natin lahat ng mga patulis at iiwan din natin yung mga maliliit.